Ano itong hagdan ng pananaliksik? Paano umakyat sa bawat hakbang nito? Ano ang nasa tuktok ng hagdan? At sino ang bago nating makakasama sa ating paglalakbay sa mundo ng kaalaman? Lahat ng yan ay sasagutin natin dito sa DepEd TV. Magandang araw sa inyo mga makabayang mag-aaral. Ako si Ginoong Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Makakasama niyo ako sa ating paglalakbay sa nakaraan upang malutas ang kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap. Ikaw at ako, paglingkuran natin ang sambayanan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng karunungan. Narito ang Filipino para sa Baitang 8, ang panitikang pambansa. Marami tayong pag-uusapan sa araw na ito, kaya tara na sa ating paglalakbay sa mundo ng pagkatuto. Kumusta na kayo? Masaya akong makasama ka sa ating klase ngayong araw. Isa pang dahilan kung bakit ako masaya ngayong araw ay dahil may bago tayong makakasama sa paglalakbay natin sa mundo ng pagkatuto. Mula pa sa sentro ng lungsod ng Olongapo, ipinakikilala ko sa inyo si Binibining Cha. Kumusta ka, Binibining Cha? Ayos na ayos, Ginoong Ronel. Masaya akong makasama ka at ang ating mga makabayang mag-aaral sa ating paglalakbay. Tulungan mo kami sa pagtalakay ng ating mga aralin. Oo naman. Ako si Binibining Cha, ang inyong gurong katuwang sa paglalakbay tungo sa mundo ng karunungan. Kasama si Binibining Cha, magbalik tanaw muna tayo sa ating nagdaang aralin tungkol sa pagbabahagi ng opinyon o sariling pananaw. Simple lang ang panuto ng ating gawain. Magbibigay ako ng ilang paksa at ang gagawin mo ay magbibigay ka ng iyong opinyon o sariling pananaw sa loob ng 5 segundo. Siguraduhin gamitin ang mga salitang nagpapahayag ng opinyon tulad ng sa aking palagay, para sa akin, gusto ko, sa tingin ko, sa ganang akin, at iba pa. Mamaya, tutulungan tayo ni Binibining Cha sa pagbibigay ng mga halimbawang sagot. Handa ka na ba? Simulan na natin! Unang bilang. Saan mas mabisang matuto ang mga mag-aaral? Sa e-book o sa textbook? Nakapagbigay ka ba ng iyong opinyon? Mahusay! Narito naman ang halimbawang sagot mula kay Binibining Cha. Sa aking palagay, mas mabisang matuto ang isang mag-aaral gamit ang textbook. Dahil bukod sa pisikal na nahawakan nito, mas mabisa at mas madali itong ma-access dahil hindi na kailangan ng gadget. Ikalawang bilang. Ano ang mas nakalilibang na uri ng laro? Ang tradisyonal tulad ng sipa, patintero at iba pa? O mga laro gamit ang gadget tulad ng online games? Oh, tapos na ang oras. Nakapagbigay ka ba ng opinyon? Magaling! Narito naman ang halimbawang sagot mula kay Binibining Cha. Sa tingin ko, nakapagdudulot ng kalibangan ang paglalaro gamit ang gadget. Subalit, marapat na hindi natin kalimutan at patuloy pa rin laruin ang mga laro ng ating lahi. Kagaya nito. Ikatlong bilang. Huli na ito kaya dapat galingan mo na. Base sa iyong personal na karanasan, ano ang dapat gawin ng isang mag-aaral upang maging mahusay sa pag-aaral?
Tapos na ang 5 segundo. Nakasagot ka ba? Mainam! Pakinggan naman natin si Binibining Tsa para sa halimbawang sagot. Sa ganang akin, dapat laging isaisip kung para kanino ang ginagawang pagsisikap sa pag-aaral. Magmumula rito ang motibasyon upang magkaroon ng mga katangian para sa tagumpay, lalo na kung ito'y para sa Panginoon, pamilya, mga kaibigan, at bayan. Ang gaganda ng mga ibinahaging halimbawang sagot sa atin ni Binibining Tsa. Binibining Tsa, salamat ha! Mamaya ulit! Masaya akong nakapagbigay ka ng mga makabuluhang opinyon may kinalaman sa mga paksang aking ibinigay. Kung sakali naman na hindi ka nakasunod, maaari kang magsanay sa pamamagitan ng panonood ng balita sa telebisyon at pagbibigay ng sarili mong opinyon tungkol dito. Nakikita mo ba ang hagdang ito? Pansinin ang mga kinakailangang hakbang upang makarating ka sa pinakatuktok nito. Ngayon, ang mga hakbang na ito ang magsisilbing simbolo sa bawat hakbang din sa paksa na ating tatalakayin sa araw na ito. Ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik. Tawagin natin itong hagdan ng pananaliksik. Kung bibilangin, mapapansing 10 hakbang ang makikita dito. Sa pag-usad natin sa talakayan, ito ay isa-isa nating tutungtungan. Ang bawat hakbang, 10 hakbang upang makarating tayo sa tuktok. Sa pinakataas ay makakamit natin ang layunin ng bawat hakbang na ito, ang makagawa ng isang pananaliksik. Handa ka na ba? Simulan na natin! Kapag ba sinabi ang salitang pananaliksik, ano ang agarang pumapasok sa isipan mo? Mahirap gawin! Boring! Bakit pa kasi kailangan gawin yan? Iyan ba ang mga pumasok sa iyong isipan? Bagaman naging tapat ka, kinakailangan nating iwasto ang pagtingin mo sa paggawa ng pananaliksik. Lagi mong tatandaan na sa patuloy na pagbabago ng panahon, walang humpay ang pagtuklas at walang patid ang pananaliksik upang magkaroon ng mga bagong kaalaman at makasabay sa nagbabagong daigdig. Kung gayon, mahalaga ang pagkakaroon ng kasanayan sa pagbuo ng pananaliksik. Kaya naman, napakahalagang bigyang pansin natin ang bawat hakbang na kailangan mong matutuhan. Ngayong nasa ika-8 baitang ka na, mahalagang mahasa pang lalo ang kakayahan mo sa pagbuo ng pananaliksik. Alam mo ba na ang matututuhan mo sa araling ito ay magagamit mo sa marami pang beses sa mga darating na taon pa ng iyong pag-aaral? Bilang nagpapakadalubhasang iskolar sa hinaharap, kapag ikaw ay nag-aaral na sa kolehiyo at mga kurso pa pagkatapos o kahalintulad nito, sigurado kung isa sa mga kahingian na hindi mawawala ay ang paggawa ng pananaliksik. Dahil tayo na patuloy na nag-aaral sa akademya ay may tungkuling patuloy na mag-ambag ng bagong kaalaman sa larangang ating mapipili. At hindi lang yun mahalaga rin ito sa isang tao kahit tapos na siya ng pag-aaral at nagtatrabaho na, o kaya ay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Oo, kung ang iniisip mo ay sa loob lang ng paaralan magagamit ang mga kasanayan sa pananaliksik, nagkakamali ka. Dahil ang mga kasanayan na iyong matututuhan at mahasa tulad ng kritikal na pag-iisip, objektibo at siyentipikong pagsusuri at iba pa, ay tunay na magiging malaking tulong sa iyo sa pakikipagkapwa at sa pagsipat at sa pagresolba sa bawat suliraning maaari mong kaharapin sa hinaharap. Halimbawa, tignan natin ang abstract o ang buod ng pananaliksik na ang mga naratibong kinapapalooban ng bata sa mga print ad ni John Enrico C. Torralba mula sa eJournals.ph. Sinasabing may mahalagang papel ang naratibo sa pagbuo ng realidad at identidad ng bata. Sa kasalukuyan,
ang daluyan ng mga naratibong ito ay ang mga advertisement. Sapagkat ang mga magulang ang siyang may pangunahing tungkulin sa pagsasali ng kaalaman sa mga bata. Sinuri ng papel na ito ang ilang print ad na madalas nilang basahin. Mula sa pagsusuri ng 78 print ad ng Philippine Daily Inquirer na lumabas mula Enero hanggang Abril 2005, 4 na pangunahing naratibo ang natukoy. A. Naratibo ng pamilya. B. Naratibo ng pag-unlad at pagsasarili. C. Naratibo ng takot at pagkabahala. At D. Naratibo ng seguridad at pag-asa. Upang mailahad ang mga ito, pumili ng 2 o 3 ad na siyang kakatawan sa bawat naratibo. May mga pagkakataong tatalakayin din ng iba pang print ad upang mas mailahad ang ideya. Sa pagsusuri, 4 na naratibo ang natukoy. Una, pamilya. Ikalawa, pag-unlad at pagsasarili. Ikatlo, takot at pagkabahala. At ika-4, seguridad at pag-asa. Nakita rin na may kaugnayan ang mga naratibong ito sa 2 yugto ng sosyalisasyon ng bata na nakaangkla sa nosyon ng pagkonsumo. Naunawaan mo ba ang binasa nating abstract o buod ng pananaliksik na ito? Mainam kung oo. Ngayon, sa tingin mo ba ay makatutulong ang pananaliksik na ito sa ating lipunan base sa mga narinig mong impormasyon sa buod nito? Mabuti kung gayon. Mabibigyang toon natin na mahalaga ang pananaliksik na ito lalo na sa usapin ng pagpapalaki sa mga bata. Dagdag pa, maaari ring makatulong ito sa mga kumpanyang naglalathala upang bigyang matinding pansin ang mga lumalabas na naratibo o impormasyon sa mga babasahing katulad nito. Mukhang nauunawaan mo na kung gaano kahalaga ang pananaliksik ka. Masaya akong sumasang-ayon ka. Kaya bagaman itinuturing ng iba na ang pananaliksik ay isang mahirap na gawain, mapapadali at mapapagaan ito kung patuloy kang magsasanay. Maging ang mga taong mahusay at bihasa na sa gawaing ito ay nagsimula rin sa unti-unting pagkatuto. Kakailanganin mo ng iba yung sipag, pagsasanay at kagustuhang matuto o matuto mula sa mga naunang pagkakamali at marahil ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagiging matyaga upang magtagumpay sa pagbuo ng sulating pananaliksik. Kanino pa natin na pag-uusapan ng pananaliksik ka, pero ano ba ang kahulugan nito? Ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap ng mahalagang impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa o suliranin. Mas magiging madali ang paggawa ng pananaliksik kung alam at nauunawaan mo ang bawat hakbang nito. Kaya wag na nating patagalin pa at balikan natin ang ating hagdan ng pananaliksik kanina upang tumungtong sa ating unang hakbang. Ang pagpili ng paksa. Ang paksa ang pinakasentro ng pananaliksik. Dito iinog ang iyong paghahanap ng sagot sa bawat tanong at pagtuklas ng bagong kaalaman. Mahalaga na ito ay dapat na naaayon sa iyong sariling interes o kinahihiligan upang magkaroon ka ng personal na motibasyon upang ipagpatuloy mo ang pananaliksik sa mga impormasyon. Hindi ba't mahirap naman kung gagawin mo ang isang bagay na hindi mo naman naiibigan? Pero syempre, hindi pwedeng nakaayon lang sa personal na interes. Dapat ding isaalang-alang kung ano ba ang makatutulong sa lipunang ginagalawan. Lumingon sa iyong paligid, manood ng balita, o mag-obserba sa inyong komunidad. Ano sa tingin mo ang mga bagay na maaari mong saliksikin na makatutulong sa inyong bayan? Maaaring upang mapreserba ang inyong kultura o kahit upang maitala lamang ang mahalagang impormasyon sa inyong komunidad. Para sa mga halimbawa, muli nating balikan si Binibining Tsa upang magbigay ng mga maaaring piliing paksa ayon naman sa mga kanyang nauobserbahan mula pa sa kanilang lungsod sa Olongapo.
Binibining Tsa, maaari mo ba kaming iikot dyan at magbigay ng mga halimbawang paksa na pwedeng ipagsulat ng pananaliksik? Maraming salamat, Ginoong Ronel. Ngayong pandemya, alam kong sabik na kayong balikan ang mga lugar at ang mga gawain sa inyong komunidad. Upang magmasid, subukang lumingalinga at makapag-isip ng maaaring paksa sa inyong pananaliksik. Ngunit, upang masiguro natin ang inyong kaligtasan, hayaan niyong samahan ko kayo sa aking paglalakbay. Tara at samahan niyo ako sa lungsod ng Olongapo. Ano-ano nga ba ang mga mapapansing may bahid ng kultura ng mga Olongapeños sa labas ng kani-kanilang tahanan? Tama, ang mga puok pasyalan, ang mga patok na pagkain at mga pagdiriwang na nagaganap sa lungsod. Ang lungsod ng Olongapo ay kilala at dinadayo dahil sa mga nagagandahang puok pasyalan nito, kagaya ng Subic Bay Boardwalk, Lighthouse Marina Resort, at kung nagutom ka naman sa iyong pamamasyal, siguradong hinding-hindi mo kaliligtaang tikman ang mga patok na pagkain ng Olongapo. At kung hanap mo'y kasiyahan, tara't sabay nating saksihan ang Sibit-Sibit Festival at Recyclable Regatta Race na may layuning ipakilala ang pangunahing ikinabubuhay ng mga Olongapeños. Ito po ay pang-apat na taon na natin. Nung unang taon po namin, 8 hanggang 9 na boat lang ang meron tayong nagpa-participate dito. Ngayon po, we have over 30 boats na nandito. Palakpakan naman natin ang isa't isa. Palakpakan naman natin ang isa't isa at nagpa-participate tayo at nagiging aware yung ating mga kabataan at mamamayan na pwede nating gawing isang makabuluhang bagay at nakakapagsagip ng buhay ang mga recycled material. Hindi lang siya pwedeng ibenta, pwede rin siyang gamiting pangsagip ng buhay. Aha! Mula sa mga ito ay maaari na tayong makabuo ng mga halimbawang paksa para sa pananaliksik. Una, ang mga maipagmamalaking pook pasyalan ng Olongapo. Ikalawa, ang mga patok na pagkain para sa mga Olongapeños. At ang ikatlo, ang mga pagdiriwang sa lungsod ng Olongapo. Ayos ba, Ginoong Ronel? Oo, Binibining Tsa.
Bukod sa magaganda at makukulay na tradisyon at kultura na ipinakita mo sa amin mula dyan sa inyong lungsod sa Olongapo, tunay na interesante din ang mga nabuo mong paksa. Tunay na nabigyang ideya pa ang mga makabayang mag-aaral sa paksang maaari nilang piliin. Salamat Binibining Tsa, sa susunod ulit! Oo naman, Ginoong Ronel. Basta para sa mga makabayang mag-aaral, wala yun. Kita-kit sa susunod. Ngayong naunawaan mo na ang unang hakbang, panahon na upang tumungtong sa ikalawang hakbang sa ating hagdan ng pananaliksik, ang paglalahad ng layunin. Dito inilalahad kung ano ang mga dahilan kung bakit nais isagawa ang pananaliksik. Kaya sa puntong ito, tanungin ang sarili. Bakit mo ba gagawin ang pananaliksik, partikular ang paksang napili mo? Anong layunin mo sa pagsasagawa nito? Anong mga dahilan ang mayroon ka bakit mo isasagawa ito? Sabihin mo sa akin, bakit? Sa ganitong paraan ay matutukoy natin ang mga tunguhin ng iyong pananaliksik, ang intensyon nito o ang nais nitong tahaking landas sa pagtalakay ng mga impormasyong matutuklasan. Para sa halimbawa, babasahin ito ng iba ko pang mga sarili. Una, maitanghal ang mga natataging pokpasyalan sa lungsod ng Olongapo. Ikalawa, maitampok ang masasarap na pagkain sa lungsod ng Olongapo. Ikatlo, mailahad ang mga tradisyon at pagdiriwang sa lungsod ng Olongapo. Naiintindihan mo na ba? Kung gayon, mahusay! At dahil naiintindihan mo na ang ikalawang hakbang sa ating hagdan ng pananaliksik, diyan muna natin puputulin ang talakayan. Nabitin ka ba? Patuloy na subaybayan ang susunod pa nating mga episode para sa natitirang 8 pang hakbang. Huwag kang mawawala At kung sakaling sa puntong ito ay tinatanong mo pa rin ang sarili ng, Ginoong Ronel, bakit ba kasi pinag-aaralan pa natin to? Pangalawang hakbang pa lang. Di ko na kaya. Gusto ko nang malaman kung ano yung nasa tuktok ng hagdan. Aba, sisiguraduhin natin na sa pagtatapos ng ating bawat sesyon ay yayakapin mo ang pananaliksik bilang mahalagang bahagi ng buhay mo bilang isang akademiko. Lagi lamang tandaan na sa pagsasagawa ng pananaliksik, napapayaman natin ang ating kaisipan, lumalawak ang karanasan, nalilinang din ang tiwala sa sarili, at nadaragdagan ang kaalaman. Ito ang mga bagay na mahalagang maging ambag sa pagpapaunlad ng ating lipunan. Sa mga susunod na episode ay itutuloy pa natin ang pagtalakay sa mga hakbang ng paggawa ng pananaliksik. Kita-kit sa susunod nating klase dito sa DepEd TV. Bumalik na tayo sa ating classroom. Tara! Muli, ako si Ginoong Ronel, ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, na nagsasabing ang asignaturang Filipino ay hindi lang tungkol sa wika at panitikan. Tungkol din ito sa iyo, bilang isang makabayan at mabuting mamamayan. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa nakaraan, upang malutas ang kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap. Paalam mga makabayang mag-aaral!